No Limitangere. Ito hindi lamang isang nobela sapagkat ito'y pambansang awit para sa pagbabago. Subalit hindi ba't may iba pang mahalagang akda tulad ng Ninay ni Paterno? Oo, ngunit walang iisa sa kanilang nagtagumpay na magbigay ng ganitong galang at damdamin mula sa ating mga kababayan. Si Rizal lamang ang nagwagi sa puso ng masa. Kaya pala tayong lahat ay nagkakaisa para sa kanya. Ito hindi lang kwento kundi simbolo ng ating pakikibaka. Oo nga, no? Wala kang karapatang mamatay si Rizal! Ang kanyang pangalan ang bumubuo sa pinakadalisay at pinakamalinis na watawat ng mga adhikain. Rizal, nakikita ko sa iyo ang huwarang Pilipino, ang iyong aplikasyon sa pag-aaral at ang iyong mga talento ay inilagay sa taas na aking iginagalang at hinahangaan. Si Rizal ang pinakadakilang produkto ng Pilipinas at ang kanyang pagdating sa mundo ay parang itsura ng isang pambihirang kometa na ang pambihirang kinang ay lumilitaw lamang sa bawat iba pang siglo. Kailangang aminin na si Rizal ay una sa mga Pilipinong bayan. Inuudyukan ko kayong bigyang pansin ang pag-aproba ng Philippine Bill 1902. Ito'y isang hakbang patungo sa pagbibigay sa Pilipinas ng kanilang sariling landas tungo sa kalayaan. Ang ating bayani, Jose Rizal, ay nagbukas ng landas para sa isang masaganang kinabukasan ng Pilipinas. Nooy pagyamanan natin ang kanyang ipinaglaban. Ito ang kwento at kabayanihan ni Dr. Jose Rizal. Isinilang siya sa Calamba, Laguna noong ika-19 ng Hunyo 1861 sa pagitan ng alas 11 at alas 12 ng gabi. Araw noon ng Miyerkules at ang kanyang kapanganakan ay muntik nang ikasawi ng kanyang ina sapagkat nahirapan siya sa panganak dahil sa laki ng kanyang ulo. Si Teodora Alonso, o mas kilala bilang si Doña Lolay. Hindi ordinaryo ang kanyang ina. Mahilig siya sa literatura at mas mahusay magsalita ng Espanyol kaysa sa kanya. Ang kanyang ina ay ang kanyang unang guro. Kung di dahil sa kanya, ano kaya ang kinasapitan ng kanyang pag-aaral at kapalaran? Talagang ang ina ang lahat sa isang tao pagkatapos ng Diyos. Ang kanyang amay kilala sa ngalang Kikoy. Siya ay tahimik at sensitibo sa kanyang mga anak. Higit 40 taon na siya nang si Rizal ay isilang. Ang kanyang ama ay huwaran ng mga ama ang nagbigay ng edukasyong naaayon sa kanilang bahagyang kakayanan sa buhay. Apat na taong gulang siya nang siya ay unang lumuha dahil sa pagmamahal at pagdadalamhati sa pagkamatay ng kanyang nakababatang kapatid na si Concha. Noong siya ay 8 taong gulang, naisulat niya ang kanyang kauna-unahang tula na pinamagatang Sa Aking Mga Kabata. Inihatid siya ng kanyang kapatid na si Pasiano isang araw ng linggo. 9 na taong gulang pa lamang siya, ngunit natutunan na niyang magpigil ng luha. Ipinakilala ni Senyor Pasiano ang kanyang maestro. Ito ay si Maestro Justiniano Cruz. Siya rin ang nagturo sa kanya noon. At sa pamamagitan niya, ay namulat siya sa estilo ng pag-aaral na usong-uso noong panahong iyon. Ayaw na niyang bilangin ang mga palong kanyang natanggap.
Lagi siyang nangunguna sa klase, pero sa kabila ng kanyang reputasyon bilang mabait na bata, bihira ang araw na di siya makatanggap ng 3 hanggang 6 na palo. Sa pagtatapos ng kanyang pag-aaral sa binyan, ay sumangbulat naman ang masamang balita na ang kanyang ina raw ay hinuli at inakusahan ng kanyang hipag na magkasabot raw ang kanyang ina at ang kapatid nitong si Jose Alberto na lasunin siya. Mula noon ay nawalan na siya ng tiwala sa pakikipagkaibigan. Ganon na lamang ang lungkot na naramdaman niya nang ihatid siya ng kanyang kapatid na si Pasiano sa Ateneo Municipal na nooy nakatirik sa Intramuros. Dito niya naranasan ng tagumpay, pait at pag-ibig sa buhay ng isang estudyanteng Maynila. 11 taong gulang siya noon nang siya'y unang magpatala sa Ateneo. At nung una ay ayaw siyang tanggapin ng mga pari dahil siya ay payat at napakaliit. Dahil sa matinding pagdaramdam niya sa kinahangtungan ng kanyang ina sa panahong iyon, ay wala siyang ibang kinapitan kundi ang Diyos. Nakalaya na ang kanyang ina nang siya'y nakatapos ng kursong sekundarya sa Ateneo. Muli siyang bumalik dito upang tapusin ang kanyang kursong Bachiller en Artes. Bumalik siya ng Calamba, ngunit ayaw na siyang pabalikin ang pag-aaral ng kanyang ina. Aniya, sapat na ang kanyang nalalaman at kapag nadagdagan pa ito ay mapupugutan na siya ng ulo. Ngunit nang hinayang naman ang kanyang ama sa angkin niyang talino at pinag-aral siya ng filosofiya sa Universidad ng Santo Tomas. Kasabay nito ay nag-aral din siya ng Land Survey o Agrimansura sa Ateneo upang mabigyan ng kahilingan ang kanyang ina. Pagkatapos ng 1 taon ay nagpasya siya na mag-aral na lamang ng medisina matapos niyang malaman na nabubulag na ang kanyang ina. Dito rin niya nakilala ang kanyang unang pag-ibig. Isang binibining kolehiyala na kasamahan sa dormitoryo ng kanyang kapatid na si Olivia. Siya ay si Segunda Katigbak. Siya ay kababaan ng bahagya. Siya ay may mga mata na kung minsan ay makislap at kung minsan na may malalim at malungkot. May mga pisnging mamula-mula, may isang ngiting nakahagayuma at nakakaakit. Habang kausap siya, wari unti-unti niyang nilalagok ang napakatamis ngunit nakakasalong pag-ibig. Ang mga sulyap niya ay parang palaso na bumabaon sa kaibuturan ng kanyang puso. Ngunit naudlot ang suyuan nang pinauwi si Segunda ng kanyang ina upang alagaan ang nakababata niyang kapatid. Habang siya'y nasa Calamba upang magbakasyon ay nakaligtaan niyang saluduhan ang isang tinyente ng Guardia Civil. Hagupit ang natanggap niya at inilapit ang kaso sa Malacanang, ngunit hindi siya pinansin. Nang malaman niyang hindi kikilalanin at hindi sapat ang pag-aaral sa Santo Tomas upang makapanggamot, ay nabuo ang kanyang pasya na mag-aral sa Espanya. Masinop na plinano ng kanyang kapatid na si Pasiano ang kanyang papunta sa Espanya at ipinamana ang pangarap na naansana sa kanya. Isang pangarap na ipinagpalit sa obligasyon na pangasiwaan ang kabuhayan ng pamilya. Ginising siya ni Senyor Pasiano alas 5 ng umaga upang maghanda para sa paglalakbay. Pupungas-pungas pa siyang bumangon at nag-ayos ng kanyang dadalhin. Binigyan siya ng 365 piso. Gising na ang kanyang mga magulang, ngunit tulog pa ang kanyang mga kapatid. Kanyang nilagok ang isang tasang kape
at malungkot niyang tinitigan ang kanyang mga kapatid. Walang kaalam-alam ang kanyang mga magulang nang maisip niyang iiwanan ang kanyang pamilya. Ay bumalong ang luha sa kanyang mga matang, wari siya'y nalulunod. O kay laki nitong sakripisyong kanyang gagawin para sa kabutihang hindi niya matanganan. Sa Espanya ay sumali siya sa isang samahan na tinawag na Sirkulo Hispano. Isang samahan na nagtitipon-tipon upang pag-usapan ang tungkol sa kahit anong ukol sa Pilipinas. Nang matapos siya ng medisina, ay agad siyang nagtungo sa Paris upang magsanay at mag-ensayo ng pagkadoktor. Nagsimula na rin silang magsulatan ni Ferdinand Blumentritt. Napadalas ang pagpapalitan ng mensahe at dahil dito'y nabuo ang isang pagkakaibigan. Sa panahong ito'y tinatapos na niya ang kanyang nobelang Noli Me Tangere. Ngunit nahirapan siyang ipalimbag ito sa mga imprenta ng Berlin. Mabuti na lamang ay naroon si Maximo Viola na siyang nag-abono upang maipalimbag niya ang kanyang nobela. At sa isang sulat niya kay Professor Blumentritt ay kanyang sinabi, kasama nito ang isang libro, ang kauna-unahan at matapang na libro tungkol sa buhay ng mga Tagalog. Makikita dito ang mga Pilipino, ang mga kasaysayan ng nakaraang 10 taon. Marahil ay tutulig sa inito ng gobyerno ng mga praile, pero nananalig ako sa Diyos ng katotohanan at sa taong nakakakita ng aming tunay na kalagayan. Naging maluwat ang pagtanggap ng mga tao sa kanya. Nagpatayo rin siya ng klinika at tinatawag siyang Dr. Uliman. Ngunit dahil sa Noli Me Tangere ay naging mainit din ang mga mata ng mga praile, kaya't minarapat niya na lamang na umalis ng bansa. Nagpunta siya ng Japan at dito ang kanyang nakilala ang Haponesang si O Seizan. Walang sino mang babae ang nagmahal sa kanyang tulad niya. Naudlot ang suyuan dahil sa kanyang misyon. Dakilang bansa ang Amerika, ngunit walang tunay na kalayaan ng mga tao sa ibang estado. Halimbawa, hindi maaaring mag-asawa ng puti ang mga negro. Dito ay natagpuan niya ang librong isinulat ni Antonio Morga. Ginawan niya ito ng anotasyon, bumalik ng Paris at inilimbag muli ang aklat. Isang malungkot na balita ang kanyang natanggap mula kay Leonor Rivera. Ang kanyang kasintahan na nanatiling tapat sa kanya ng higit 11 taon ay magpapakasal na sa isang Ingles na nagngangalang Henry Keeping. Tapos na marahil ang bagyo. Sisikat ng araw dahil ang lahat. Ang lahat-lahat ay naglaho na. Nawala ng lahat sa kanya at wala nang maaari pang mawala. Nagpunta siya ng Belgium upang ipalimbag sana ang kanyang ikalawang nobela na El Filibusterismo. Ngunit gaya ng dati, kinapos siya. Sa kabutihang palad ay dumating si Ventura Valentin. Siya ang nagpaluwal ng pera para sa pagpapalimbag ng kanyang nobela. Ang kanyang kaibigan namang Jose Basa ay nagpautang ng pera para sa kanyang pamasahe patungong Hong Kong. Nakapuslit papuntang Hong Kong sina Pasiano at Don Kikoy. Sumunod na pinag-inita ng kanyang ina na si Doña Lola. Dinakip siya sa paratang na hindi paggamit ng tamang apelyido. Mula sa Maynila, pinaglakad siya ng 4 na araw hanggang Santa Cruz, Laguna. Isipin mo na lamang isang matandang babae na 74 na taong gulang, umaakyat ng bundok at naglalakad sa kalye. Buti na lamang ay naawa ang Gobernador Silio.
pinakawala ng matanda at pinahintulutang pumunta ng Hong Kong. Muling ay nagsama-sama silang pamilya. Nagpatayo siya ng klinika at ang kanyang mga kapatid na babae ang nagsilbing katulong niya sa klinika. Di nagtagal ay pinahintulutan na rin siyang bumalik ng Pilipinas. Alam niyang madilim ang kanyang kinabukasan at patuloy itong didilim kung hindi masisilayan ng bukang liwayway sa kanyang kinubuang lupa. Pinatapon siya sa dapitan. Dito ay tumaya at nanalo rin siya sa loteria. Noong isinulat ko ang Noli Me Tangere, tinanong ko ang aking sarili kung ang tapang ba ay isang pangkaraniwang bagay sa mga kabataang babae ng aming bayan. Ang mga kabataan, pag-asa ng bayan, sila'y dapat gabayan at turuan ng mga magulang ng tamang halaga ng edukasyon at kalinisan. Ang mga ina, tagapagtanggol at guro ng kanilang mga anak, sa kanilang pagmamahal at pag-aaruga, nabubuo ang malusog na lipunan. Ang asawa, hindi lamang tagapagbigay saya, kundi kasama sa lahat ng paghamon ng buhay, magkasama sa hirap at ginhawa. Sa pagpili na makakasama habang buhay, mahalaga ang pagtingin sa kanyang pagkatao at hindi lamang sa panlabas na anyo. Ang isang ina dapat may pagpapahalaga sa pagmamahal, pag-unawa at pagiging matatag sa harap ng mga pagsubok. Sa mga dalaga, hindi sapat ang ganda ng muka. Ang tunay na halaga ay nasa kahusayan ng kalooban at karunungan. Sa pagtatapos ng araw, ang malalim na kahulugan ng buhay ay nakasalalay sa pagkakaisa at pagmamahal sa kapwa. Isang lipunan na pinapahalagahan ang bawat isa. Sa isang dako ng bayan, ang mga Pilipino'y nagtutulungan sa munting negosyo at industriya. Ngunit, biglang dumating ang galleon trade, isang pangyayaring nagputol sa ugnayang pang-ekonomiya ng Pilipinas sa ibang bansa. Ang masilayan ang Pilipino na pinipilit na magtrabaho sa mga proyektong pampubliko sa pilitang inihiwalay sa agrikultura at industriya. Ang dating masigla at masipag, ngayoy nawawalan ng pag-asa.
Sa di pagtatanggol ng mga Kastila, ang bayan ay inataking mga dayuhan at pirata. Dito nagsimula ang panahon ng pangangailangan, pagkawasak at ang pagiging palipat-lipat ang ating mga kababayan. Ang mga Kastila ay nagtatrabaho lamang sa oras na kanilang naisin. Ang kanilang mga gawain ay hindi nagpapakita ng pagmamahal sa bayan. Sa pang-araw-araw, nagiging seryoso ang sugal. Ang mga praile at opisyal ng gobyerno ay nauuna pa sa mga kaganapan. Nagiging rason ng kawalang disiplina at kahirapan. Ang relihiyong itinuturo ng mga praile ay naglalayong panatilihin ang mga Pilipino sa kahirapan. Mas pinipili ang kababaang loob kaysa sa pagsusumikap. Ang pagbabayad ng mataas na buwis ay nagiging pasanin ng mga Pilipino. Ang karamihan ng kinikita ay napupunta sa gobyerno at sa mga praile, nagiging hadlang sa pag-unlad. Sa kabila ng lahat ng ito, aminin natin ang katalinuhan ng mga Pilipino. Ang mga pang-araw-araw na hamon at kahirapan na kinakaharap ng mga Pilipino sa ilalim ng pananakop ng mga Kastila. Ito ang naging sanhi kung bakit bumaba ang antas ng paggawa at pagsisikap ng mga mamayan. Noong unang pag-angkin ng mga Kastila, dumating ang isang bagong yugto sa buhay ng mga Pilipino. Nagbago ang kanilang pamumuhay sa pangunguna ng mga dayuhang naglakbay patungo sa kanilang bayan. Nasilayan ang masidhing pagtatrabaho ng mga Pilipino. Iniinda nila ang pang-aapi at pagiging alipin sa pangarap ng progreso sa ilalim ng mga Kastila. Muling nagmulat ang mga mata ng mga Pilipino sa isang lugar puno ng dokumento. Nakikita nila ang mga lihim na nagtago sa kanilang kasaysayan. Ang damdamin ng pagmamahal sa sariling kultura ay unti-unti nang bumabalik. Sa loob ng isang silong ng kaalaman at pag-asa, si Rizal ay nagmumula ng inspirasyon para sa kinabukasan. Ang kanyang mga salita ay nagdadala ng liwanag at gabay sa landas patungo sa isang malaya at makatarungang bayan. Sa kanyang sulat ay kanyang sinabi, "Mga mahal kong magulang at kapatid, gusto ko kayong makapiling bago ako mamatay. Pumunta rito ang malalakas ang loob, may mahalaga akong bilin. Ang inyong anak at kapatid na taus-pusong umiibig sa inyo, Jose."
Unang dumalaw ang kanyang ina. Humingi siya ng tawad at hiniling na kunin ang kanyang bangkay. Nais niyang yakapin ng kanyang ina, ngunit pinaghiwalay sila ng Gwardiya Sibil. Sumunod na dumalaw ang kanyang kapatid na babae. Pinagbiling niya kay Trining ang isang lampara na inihandog sa kanya ng mga Par de Titafera. There is something inside. Ibinulong niya sa Ingles upang hindi maunawaan ng mga gwardya. Doon niya isiniksik ang kanyang huling paalam. Sinulatan niya ang mga mahal niya sa buhay na hindi nakapagpaalam. Ang kanyang matalik na kaibigan nagdalamhati sa Europa. At kanyang sinabi sa kanyang mga sulat, "Kapag natanggap mo ang sulat na ito, ay pumanaw na ako. Paalam, pinakamatalik, pinakamahal kong kaibigan. May iniwan akong libro para sa iyo bilang alaala mo sa akin." At sa kanyang sulat sa kanyang ama ay kanyang sinabi, "Ipagpatawad ninyo ang sakit na siya kong isinukli sa inyong pagsisikap upang mabigyan ako ng edukasyon. Paalam, tatay. Paalam." Ang kanyang sulat para sa kanyang kapatid na si Pasiano ay naglalaman ng ganito. 4.5 taon na tayong hindi nagkikita at nakakapag-usap, pero hindi naman natin kailangan ng mga salita upang maunawaan ng isa't isa. Hindi, diba? Masakit isipin para sa aking iiwan kitang nag-iisa upang pasanin ang ating pamilya. Naiisip ko ang iyong mga sakripisyo, mabigyan lamang ako ng kinabukasan. Alam kong nagtiis ka ng napakaraming paghihirap ng dahil sa akin. Patawarin mo sana ako. Ang iyong kapatid, Jose. Paalam, magulang at mga kapatid. Kapilas ng aking kaluluwa at dibdib. Mga kaibigan, bata pang maliit, sa aking tahanan, di na muling masisili. Con Sumatones.